Kasabay naman ang patuloy na operasyon ng tropa ng gobyerno laban sa Maute Group ay ang paglikas ng mga residente palabas ng Marawi City. Ayon sa DND, 3 sa tropa ng gobyerno ang namatay sa Ayon sa DND, 5 sa tropa ng gobyerno ang namatay sa bakbakan habang 28 naman ang sugatan. Alas 2 kahapon na magsimula ang gulo sa Bangon District malapit sa City Hall, palengke at isang pampublikong ospital sa Marawi City. Sunod-sunod na mga pagsabog at putok ng baril, mga nagkalat na watawat ng ISIS at armadong lalaki. At mga naka-megaphone na naghahanap ng suporta para sa grupong ISIS. Ito ang nagdala ng takot sa mga taga-Marawi City. Ito, nasa bahay kami, nakakulong kami. Natatakot kami lumabas kasi may mga ISIS na nakastambay dyan sa mga labas namin. Ito lang public hospital, nakuha ng ISIS. Pati mga fire truck, ambulansya at mga armored truck ginamit ng mga armadong grupo para gawin nilang service vehicles. Pagsapit ng gabi, sumiklab ang sunog sa Marawi City Jail, Dansalan College at St. Mary's Church. Isang pulis na ang napaulat na napatay at 5 tropa naman ng gobyerno ang nasugatan. Ito ang mga pangyayaring nagtulak kay Pangulong Rodrigo Duterte na magdeklara ng martial law sa Mindanao at hindi tapusin ang kanyang state visit sa Russia para bumalik sa Pilipinas. Ayon sa PNP, hindi ang Maute Group ang unang umatake. Ito ay initiated ng government forces to arrest Pilon. Opo, yun po, hindi po yan an action or planned action from the other side. Pero ang operasyon laban sa grupo na uwi sa bakbakan. Wala daw katotohanan na nasakop ng rebeldeng grupo ang mga estasyon ng pulis at nakontrol ang ospital. Yung pong pagpunta po ng grupo sa ospital, they did not control the entire hospital. They were there to seek medical assistance dahil may tama yung kanilang kasama. Paglilinaw naman ng AFP, Maute Group ang kanilang nakaenkwentro at hindi ISIS. Anila nagpapapansin lang ang Maute Group para kilalanin daw ng ISIS. Alam natin na ang teroristang grupo nito are local terrorist group. They are not ISIS. If ever there are so-called connections, it is only with respect to their alignment na gusto nilang sila ay ma-identify ng ISIS upang sila ay makakuha ng pondong material at pinansyal. Wala rin daw nangyaring breakdown sa Intel. Nananawagan din sila sa mga netizen na iwasang mabahagi sa social media ang mga litrato at video na posibleng makapagpalala sa sitwasyon. Mula nang sumiklab ang gulo, tuloy-tuloy ang paglikas ng mga residente. Karamihan ay lumilikas pa Iligan City at iba pang mga karatig lugar. May mga napilitang maglakad dahil sa bigat ng trapiko tulad sa Barangay Matampay. Nagkalat na rin ang mga sundalo at mga checkpoint sa lungsod. Sa Amay Pakpak Medical Center, bakas pa rin ang karahasang naganap kahapon matapos daw tangkain umanong pasukin ng armadong grupo. Nakabulagta pa ang 2 umanong driver ng ambulansya na binaril kahapon. Nilak namin yung room namin dun sa surgery ward, kaya dun na kami sa loob. Ayun, natakot kami ba? Ipinag-utos na rin daw ng mga sundalo na likasin ang ospital. Okay lang daw makauwi. Basta, kung wala nang, okay na yung gulo, wala na, pwede daw kami bumalik dito. May binigay silang papers sa amin. Sinunog din daw ng mga terorista ang cathedral doon at dinukot si Vicar General Father Chito Suganod. Pinasok yung bahay, yung bishop's house was broken into by this group. Mga 7:30 siguro last night. And then tumawag sa akin about that time using the cell phone of our secretary. He demanded that I arrange with the military for the cessation, pagtutugi sa kanila and mag-declare ng ceasefire. Wala pa rin daw kuryente sa buong lungsod ayon kay Marawi Mayor Majul Gandamra. Sa ngayon po ay medyo bumaba na po yung tension, wala na po yung mga panak-kanakang putok at we are still monitoring the situation.